Alright. Alright, no? Good morning. Okay, shout out. Ang lamig na ng aircon ko. Shout out kay Arman Lucido nang gumawa ng aircon. Pinakamagaling na aircon tech sa loob ng bahay nila. At ngayong vlog na to, pag-uusapan natin tong coilover. First impression, kamusta yung ride niya? Compare sa stock, syempre. Doon ko lang naman siya mako-compare. Pwede natin siya i-compare sa iba, pero hindi ako sure doon pagdating sa ganun. For example, sa air suspension, bakit coilover yung kinuha ko? So mga ganun, mga paps. So tara. Para matest natin to, dadaan natin sa EDSA. No? Yan, dito tayo sa EDSA, Pasay Rotonda. U-turn lang tayo sa kabilang side. No? First impression, STD, standard coilover. No? Yung handling niya super stiff, but it's not too harsh. English yan. Matigas siya, no? Kumbaga, matigas, pero hindi masakit. Hindi masakit na matagtag or ganon. Kasi ang spring rate ko 8 sa unahan at sa likod 6. So yun yung spring rate ko, kaya swabing-swabe pa rin yung kanyang laro. So ayan, no, kung napapansin nyo, medyo maalon dito sa EDSA, kaya talagang matigas siya. At the same time, yung stability niya okay, hindi siya dumadapa tulad ng previous shocks ko na stocks plus torno tapos lowering spring. Kapag medyo wavy na yung daanan, tas medyo dadapang ganon or medyo biglang ahon, ramdam mo dumadapa yung sasakyan yung bigat ng makina hindi niya kinakaya. So ito, gawa nga yung sabi ko, steep, matigas siya, kinakaya niya, no? Ang ganda. Then sa pagliko tsaka sa mga ganon bagay, basta ramdam agad sa manibela pa lang ramdam mo, steady na agad. So yun, no? So sulit na sulit yung 43,000 medyo mabigat, no? Compared dun sa BC coilover na kinanbas ko na 35,000. Kaya lang ako umayaw sa BC coilover, gawa ng kanyang spring rate 5 sa unahan tapos 3 sa likod. Napakalambot nun, mga paps. And then ayoko naman mag 12.6, 12.8 sa coilover spring rate. Masyadong matigas yun, no? Di naman tayo magkakare-karera Although itong coilover natin ginagamit nila pang karera, which is yung yung tawag dito, rally. Ma-apply mo dito sa everyday everyday use. For example, ito pa lang EDSA, para kang nagra-rally sa Lubak, 'di ba? So, doon pa lang malalaman mo na may laban yung suspension mo. Although hindi ka nagkakarera, alam mo na tatagal. Yan, 'di ba? Tatagal. So, kaya coil over yung kinuha ko over air suspension. Kasi alam niyo naman, ang suspension or air suspension, air sus, prone sa leak. Hindi ko naman nilalahat, pero normal kasi sa air suspension yun, kasi hangin ipe-pressurize mo ng hangin para umangat, then alisin mo ng hangin para bumaba. So doon siya nagko-control, which is prone nga sa leak yung mga ganon, tsaka high maintenance, kaya inayawan ko yun. So papansin nyo, maano dito, sobrang lubak, pero siya tolerable yung tigas niya. Pwede naman natin i-adjust yung damper niya, kasi naka
plus 3 to sa unahan. Tapos sa likod, ginawa ko 0 lang para malambot. Kasi wala naman sumasakay usually sa likod. Sumasakay lang sa likod kapag nauwi kami Pampanga, San Fernando. Ayan, ang takbo natin mabagal lang kasi nga medyo traffic dito. Pero ayan, kung napapansin nyo yung tagtag o yung lubak, kayang-kaya. Kayang-kaya ni standard coilover. Pwede mo actually hataw eh. Hindi ka matatakot. Unlike dun sa dati kong shocks na stock. Sobrang comfy niya, comfortable. Pero nako-compromise na yung stability. Masyadong malakas ang body roll. Kapag lumigo ka ng U-turn na medyo mabilis. We are now approaching Magallanes flyover EDSA. Paano tayo na magbagi rito? Yung mga maliliit na lubak, wala eh. Hindi mo masyado raramdaman. Today is Friday and it's Freaky Friday na naman mamaya. Low light, low light. So ayun na diyan na tunnel tayo kaya medyo nabiling. So yun ang expectation ko dito sa STD. Sana mas tumagal siya ng twice or doble bago siya masira or bago siya mag-leak. Then ang kinagandaan kasi dito sa STD, standard coilover, rebuildable. Siyempre, saan pa natin pagagawa kundi kay coilover specialist din. No choice naman tayo kasi sila yung gumawa na ito. Testingin natin dito sa McKinley. Malubak din dito eh. Okay, so yan mga paps. So kahit mabilis, wala siyang wiggle. Hindi balance yung kanyang manibela. Walang kabig kumbaga. Takbo natin almost 100. Hindi naman ganun kabilis pero sa ganitong takbo yung stabilization niya, yung stability ng shocks tsaka ayun diba? Stable na stable. So sulit na sulit dito yung yung bili ko.